and sisters. So para makapagsimula po tayo ng ating Lord's Day sermon, samahan niyo po ko na yung bukoto na lang. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na lumikha ng langit at lupa, patuloy po kami nagpapasalamat, hindi po dahil sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob mo para sa amin, ay hindi po kami magkakaroon ng pag-asa na makapasok din sa inyong kaharian. Alam po namin na sa pamamagitan po ng dugo ng Panginoong Jesucristo ay nalinis ang lahat namin mga kasalanan na sa pamamagitan po ng tulong ng Espiritu Santo, ito po ay aming sinampalatayanan. Kaya dahil po sa kaligtasan po na ito, ay nagkaroon din po kami ng malawalhating pag-asa. Kaya aming Ama, labis-labis po kami nagpapasalamat. Aming Ama, nagpapasalamat din po kami sa pagkakataon na patuloy po ninyong binibigay sa amin para mabuhay para sa inyong kalooban. Lalo na para sa mga huling araw na dito sa ikinabubuhay namin ngayon. Pakiusap aming Ama, sa oras po na ito, tulungan niyo po kami upang makapag-focus kami ng paikinig ng iyong salita at naway matanggap po namin yung mensahe na nais niyo pong ibahagi sa amin ngayong araw. At nawa ito po ay maging biyaya para sa aming mga puso at kalakasan sa aming Christian life. Aming Ama, nakita po namin na ang mundo na ito ay pagulo ng pagulo at yung mga kasalanan ay patindi ng patindi. Kaya pakiusap aming Ama, sa natitira po namin buhay dito sa mundong ito, habang kami po ay naghihintay, naway mamuhay kami ng ayon sa pananampalataya. Tulungan niyo po kami upang patagpuan niyo po kami na ginagawa ang inyong kalooban at hindi po mga nagpapabaya. Pakiusap aming Ama, ninanais po namin na patuloy po ninyong kaming gamitin para sa Ebanghelyo at para sa pagpapalago ng church dito po sa Santa Rosa. Pakiusap aming Ama, tulungan niyo po yung bawat isa po sa amin. At bagamat kami po ay mahina, marami pa rin kakulangan, pero naniniwala po kami na ang iyong biyaya at ang iyong kapangyarihan ay sapat sa amin upang kami makapagpatuloy. Aming Ama, dinadalangin din po namin yung mga brothers and sisters na maring papunta pa lamang sa lugar po na ito. Pakiusap, ingatan niyo po sila at gabayan. Tulungan niyo rin po sawa sila na makapaganda ng kanilang puso sa pakikinig ng iyong salita. Ganun din, dinadalangin po namin ng mga brothers and sisters po na maring hindi po namin makakasama sa araw po na ito. Kung nasan man po sila at ano man po yung kanilang ginagawa, pakiusap, patuloy niyo po silang ingatan, patuloy niyo po silang gabayan upang hindi po sila matangay ng sanlibutan at hindi po sila mahulog sa mga tukso ni Satanas. Pakiusap aming Ama, sa oras po na ito, dinadalangin din po namin yung mga brothers and sisters at maring mga kapamilya po namin na nakakaranas po ng mga kahirapan, physically and spiritually. Patuloy niyo po silang gabayan, patuloy niyo po silang ingatan aming Ama, at naway panumbalikin niyo po yung kanilang maayos na kalagayan upang patuloy na maglingkod po sa iyo. Aming Ama, sa oras po na ito, sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Muli maraming salamat po. Lahat po na ito ay dalangin po namin sa mga pangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So, buksan po natin sa ating mga Biblia sa Santiago chapter 2. Santiago chapter 2, babasahin po muna natin muli yung verse 23. Santiago chapter 2, verse 23. Santiago chapter 2, verse 23. Kung nakita na po, babasahin pa natin ng sabay-sabay. Okay. So nakita na po, basahin po natin sa verse 23 ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Kaya natupad ang kasulatan na nagsasabi, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at iyo'y ibinilang sa kanya na katwiran at siya ay tinawag na kaibigan ng Diyos. So muli, pagpapatuloy po natin yung ating topic wala mong nung last week patungkol po kay Abraham. At ang nagiging title pa rin po natin ay si Abraham na naging ama ng pananampalataya at naging kaibigan ng Diyos. Kaya alam po natin na si Abraham ay hindi po niya nakuha yung title na ito nang wala lang. Sa pamamagitan ng kanyang buhay, sa pamamagitan ng kanyang pagpapatuloy na pagsunod sa kalooban ng Diyos, nakuha niya, o sabihin na natin na earn niya, yung title po na ama ng pananampalataya at kaibigan ng Diyos. So alam natin na hindi po naging madali yung kanyang paglalakbay wala dun sa pag-alis niya, dun sa kanyang sariling bahay, dun sa Ur ng Kaldeo. Bagamat kasama niya yung kanyang mga kapamilya at yung mga, sabihin natin, mga kamag-anak at
maring masaya or maganda na or sapat na yung lugar na yun para sa kanya. Pero ano pong sabi ng Diyos sa kanya? Umalis ka dyan. Pumunta ka dun sa lugar na ibibigay ko para sa iyo. So, bagamat sa unang bagay o sa unang instruction ng Diyos, hindi kagad siya nakasunod, pero habang nagpapatuloy siya, patuloy siyang naging malalim sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At alam natin na tinawag siya na ama ng pananampalataya dahil dun sa sabi na ultimate or sa huling pagsubok na ibinigay sa kanya ng Diyos, ito ay nalampasan niya. Ano po yung huli niyang pagsubok? Yung ialay yung kanyang bugtong na anak. Yung anak na hinintay niya ng 100 years. So, alam natin na pinangakuan si Abraham at si Sarah ng anak. Pero, hindi kaagad yun ibinigay sa kanila. Gumugol pa ng mahabang panahon para matupad yung kalooban ng Diyos para maibigay si Isaac na anak niya. So, ilang taon po siya nung nagkaroon sila ng anak? 100. So, alam natin na para maging full or sabihin natin mapuno yung 100% o 99%, merong 1% na nakailangan. Ano yun? Ito po yung kay Abraham. Ito po yung kanyang ultimate na pagsunod. Para maging ganap siya na ama ng pananampalataya, inutusan siya ng Diyos. Ihalay mo yung sarili mong anak. Yung anak na binigay ko sa iyo. Yung anak na ipinangako ko sa iyo. Ibigay mo sa akin. At alam natin na napagtagumpayan po niya ito. At sa pamamagitan po nito, nabuo or naganap yung kalooban ng Diyos para kay Abraham. At sabi dito sa verse na binasa natin, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at iyo'y ibinilang sa kanya na katwiran. So sa pamamagitan po ng lubos na training para kay Abraham, naging ganap yung kanyang pananampalataya, naging lubos yung kanyang pagkatao sa harapan po ng Diyos. Ganun din sa atin. Niligtas tayo ng Diyos pero hindi niya kagad ini-expect sa atin na makakagawa tayo ng mga dakila at mga malalaking bagay. Sa pamamagitan po ng training, sa pamamagitan po ng mga pagsunod at utos ng Diyos, sa pamamagitan nito, unti-unti tayong tinitrain ng Diyos para maging ganap at nararapat ng mga Kristiyano. Naintindihan po. Kaya nga, napakahalaga ng training para sa atin. At si Abraham, nagawa po niyang sumunod ayon sa pananampalataya. Ito po yung napakahalaga. Kung wala pong pananampalataya, sabi sa Biblia sa Hebrew chapter 11 verse 6, hindi natin pwedeng kalugdan yung Diyos. Hindi siya matutuwa, hindi siya masisiyahan kung tayo bilang mga tao ay walang pananampalataya. Paano po tayo magkakaroon ng pananampalataya? Sa pamamagitan po ng pakikinig. Naintindihan po. Kasi Abraham, nagkaroon siya ng initial or beginning na pananampalataya dahil kinausap siya ng Diyos. Kaya nung napag-aralan po natin last time, nung nasa Mesopotamia pa sila, nagsabi na yung Diyos sa kanya, umalis ka dyan sa Haran. Umalis siya dun sa Haran, tapos dun sa Haran, inutos siya ng Diyos, umalis ka dyan. Patuloy siyang inaalis dun sa mga lugar dahil nga hindi dun yung kalooban ng Diyos. Naintindihan po. At alam natin na siyempre, si Abraham, may kahinaan din. Dahil sa kahinaan ng pananampalataya niya, nung nakita niya na mayroong malaking tagutom dun sa lupain nila, bumaba siya sa Egypt. Bumaba siya sa Egypt para maghanap ng pagkain. Okay naman yung ginawa niya para sa kanyang pamilya, para sa kanyang katawan. Pero ano pong kalooban ng Diyos? Kahit na nandun siya dun sa lupain na mayroong tagutom, dun niya dapat na hanapin yung Panginoon. Doon niya dapat hanapin yung tulong ng Diyos. Hindi sa kung saan mga lugar. Naintindihan po. Pero dahil nga sa kahinaan ng pananampalataya ni Abraham noong umpisa, bumagsak din siya at nahulog din siya sa kasalanan. Nahulog din siya sa hindi lubos na pagtitiwala sa Diyos. Kaya naman, yung pagsubok sa pananampalataya ay napakahalaga. Para tayo maging ganap, para tayo makita o para makita natin kung nasa na ba yung ating pananampalataya, yung mga pagsubok, pinapahintulutan po ng Diyos. Naintindihan po. Isang magandang halimbawa dito, ito po si Abraham. Si Abraham, marami po siya napagdaanan at sa mga napagdaanan niya, palaging sinusubok yung kanyang pananampalataya. Ano ba yung pananampalataya? Yung paninindigan niya. Paninindigan doon sa Diyos na nag-utos sa kanya. Paninindigan doon sa pangako ng Diyos. Kaya nga, sa pamamagitan po ng pagsubok, yes, tayo rin, bilang mga Kristiyano, sinusubok ng Diyos, hindi para saktan, hindi para pahirapan, kundi para lumabas
or ma-refine yung ating pananampalataya. Naintindihan po? Kumbaga sa isang ginto, kailangan ilagay sa apoy, pagpupukpukin para maging mahugis o mahugis natin na isang mamahalin at valuable na ginto. Naintindihan po? Kaya naman, yung apoy, yung pagdurusa, yes, may pagkahalintulad. Kung paano yung materyales na gold, hindi natin basta-basta makikita yung value dahil nga mayroong mga balot na dumi, pinapadaan siya sa apoy, pinupukpok, tapos sinuhulma para maging isang mamahaling ginto. Naintindihan po? Kaya yung pagsubok, yes, hindi po ito masama. Ito po yung mabuti para sa atin. Kung paano sinabi ng Diyos sa 2 Corinto chapter 13 verse 5, tayo rin. Dapat siyasatin natin o subukin natin yung ating pananampalataya. Nasaan na ba yung pananampalataya ko? Nasaan na ba? Hanggang saan na ba yung pagsunod ko? Hanggang saan na ba yung pananampalataya ko? Kaya naman, yung pagsubok ay napakahalaga para sa atin. Madaling makita yung pananampalataya kapag mahirap, pag maayos yung sitwasyon. Pero lalabas yung tunay na pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Naintindihan po? Yes, kahit sino naman, pwedeng sabihin na meron akong pananampalataya, meron akong paniniwala. Tayo po, bilang mga tao, yes, kahit na yung mga tao hindi naniniwala sa Diyos, meron silang pinaniniwalaan, meron silang pinangahawakan. Pero lalabas yung tunay na kanilang pananampalataya sa pamamagitan po ng mga pagdurusa. Sa panghalimbawa dito si Job. Tinukso si Job ni Satanas at pinahintulutan ng Diyos na masira o sabihin na saktan yung kanyang katawan, pati yung kanyang resources, pati na yung kanyang pamilya. Pero dahil po sa pagsubok po na yun, ano pong sinabi ni Job? Tingnan natin. Job chapter 23. Job chapter 23, verse 10. Job chapter 23, verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay kapag nakita na po. Job chapter 23, verse 10. Kung nakita na, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas mong parang. Para kay Job, yung pagsubok ay napakahalaga. Bakit? Sa pamamagitan nito, lalabas yung ginto. Lalabas yung tunay na value ko sa harapan ng Diyos. Naintindihan po. Kaya naman tayo bilang mga Kristiyano, pinapahintulutan tayo ng Diyos na masubok, pinahintulutan tayo ng Diyos na dumaan sa mga pagdurusa para lumabas yung tunay nating pananampalataya. Naintindihan po. Kung paano yung Diyos, patuloy na nag-iingat ng ating pananampalataya, gumagabay sa ating pananampalataya. Siya rin yung tagapagbigay ng mga pagsubok sa atin para mas lumabas or sabihin na natin ma-refine yung ating pananampalataya. Kagaya po ni Job. Si Job po, hindi po biro yung pagsubok na ibinigay ng Diyos para sa kanya. Tama po ba? Imagine po ninyo. Sa harapan ng Diyos, matuwid naman siya. Wala naman siyang ginagawang kasalanan. Maring nahuhulog din siya, natitiso din siya, magawa siya ng iba't ibang mga kasalanan. Pero, sa harapan po ng Diyos, itinuloy siyang matuwid. Pero kahit na siya, iniingatan niya yung kanyang pananampalataya, pero ano po nangyari? Ano po yung unang tinanggal sa kanya? Ano po? Tingnan po natin, balikan po natin yung kwento. Job chapter 1. Basahin po natin, Job chapter 1, mula verse 13. 13 hanggang 15 po muna. Basahin natin ng sabay-sabay. Job chapter 1, verse 13 hanggang 15, 3 to 1. Isang araw, ang kanyang mga anak na lalaki at babae ay kumakain at umiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. Dumating ang isang sugo kay Job at nagsabi, nag-aararo ang mga baka at ang mga asno ay kumakain sa tabi nila.
Sinalakay sila at tinangay sila ng mga sabeyo at kanilang pinagpapatay ng ilat ng talim ng tabak ang mga lingkod at ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo. Sino po yung unang inalis? Sino po yung unang nawala? Sino po? Sabi dito, sinalakay sila ng mga sabeyo at kanilang pinagpapatay ng talim ng tabak ang mga lingkod at ako lamang ang tanging nakatakas sa kanila. So kasama ng mga hayop at yung mga anak is pinagpapatay po sila. Sa verse 16, basahin natin sabay-sabay. Habang siya'y nagsasalita, may isa pang dumating at nagsabi, ang apoy ng Diyos ay bumagsak mula sa langit at sinunog ang mga tupa at mga lingkod at inubos sila. Ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo. So ito yung pangalawa. Yung pangatlo, verse 17. Habang siya'y nagsasalita, may isa pang dumating at nagsabi, ang mga Kaldeo ay tatlong pangkat, sinalakay ang mga kamelyo, tinangay ang mga iyon, pinagpapapatay ng talim ng taba, ang mga lingkod, at ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo. So patuloy na dumating yung bad news kay Job. So sa loob ng isang araw, marami pong nawala sa kanya. Yung kanyang resources, pati na rin yung kanyang mga anak, namatay, tapos nagkaroon pa siya ng malubhang sakit. So ultimately, napakahirap ng kalagayan ni Job para sa pisikal. Pero ano pong plano ng Diyos para sa kanya? Sirain lang ba yung katawan niya? Pahirapan lang ba siya? Patayin lahat ng pamilya niya? Yun ba yung plano ng Diyos? Hindi. Ano po yung kasunduan ni Satanas at ni Job? Huwag mong gagalawin yung kanyang pananampalataya. Pwede mong galawin lahat. Huwag lang yung kanyang paniniwala. Bakit ano sabi ni Satanas? Kaya na naman siya naniniwala sa iyo kasi meron siya ng lahat. Kaya na naman siya naglilingkod sa iyo kasi marangya yung buhay niya. Sagana, at wala nga namang problema. Siguro may mga maliliit, pero kaya na naman siya naglilingkod sa iyo. Kaya nang ganun, kasi nga meron siya ng mga bagay dito. Kaya na pong sabi ng Diyos, o sige, papayag ako, nalisin mo yung mga bagay na mahalaga para sa kanya. Yung anak, resources, pati na yung kanyang maayos na pangangatawan. Lahat ng yun tinanggal. Pero, kung hindi dahil dun sa pagsubok na yun, siguro, hindi maaabot ni Job yung lubos na pananampalataya hanggang dumating siya sa chapter 23. Hindi niya malalaman na lahat pala ng pagsubok na ito ay kagaya ng apoy. Kung paanong nilalagay yung ginto sa apoy, pinupukpok, sinusubok, pinipitpit. Hindi ko makikita yung tunay na value ng aking pananampalataya. Kaya naman, sa pamamagitan po ng pagsubok, dito po lumalabas yung tunay na pananampalataya. Naintindihan po. Kaya si Abraham, yung ultimate na pagsubok na ginawa sa kanya ng Diyos, ay hiningin yung kanyang anak na kaysa isang anak na si Isaac. Kaya sa pamamagitan po nito, yung pagsubok ay napakahalaga. Ngayon, para mas maintindihan po natin, sa atin bilang mga Kristiyano, gusto natin palagi na mayroong tinatanggap. Diyos, sana ganito. Diyos, sana gawin mo ito sa akin. Diyos, sana maging ganito ako. Sanay tayo na humingi ng anumang bagay. Kasi doon tayo, o ganoon tayo nilikha ng Diyos para tumanggap. Naintindihan po. Nilikha tayo ng Diyos para tamasahin natin yung kanyang biyaya. Pero hindi lang po yun. Tayo po iniligtas ng Diyos, hindi lang para tumanggap. Una, syempre, kailangan natin tumanggap. Pero dahil nga sa mga natanggap natin, dito natin may papakita yung tunay nating pagsamba. Naintindihan po. Kaya si Abraham, kaya hiningi sa kanya yung anak niya, hindi para sa Diyos. Gusto ba ng Diyos na magkaroon ng anak? Gusto ba niya, nainggit ba siya kay Abraham? Gusto ba niya na maging anak si Isaac? Hindi. Para po kanino yung pagsubok na yun? Hindi para kay Isaac, kundi para kay Abraham. Naintindihan po. Hindi rin para sa Diyos. Para yun kay Abraham. Naintindihan po.
Kaya nung hiningi ng Diyos, yung anak ni Abraham, hindi po siya nagatubili. Aga siyang bumangon, pumunta siya dun sa lupain kung saan iaalay si Isaac. Tama po ba? Dahil nga, ito po ay para sa kanya. Para mapatunayan niya na talagang lubos siyang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Naintindihan po. Kaya yung pananampalataya na may pagsunod ay napakalaga. Hindi siya nanampalataya kasi sinabi lang. Kaya no choice siya. Meron naman siyang choice, meron naman siyang will na hindi tumuloy, hindi dalhin si Isaac. Tama po ba? Pero ano pong ginawa niya? Tumuloy pa rin siya. Sumunod pa rin siya, bagamat ito ay masakit sa kanya bilang isang ama. Ito po yung tunay na pagsunod. Regardless ng ating pakiramdam, regardless ng ating kalagayan, sa harapan po ng Diyos, kapag mayroon siyang sinabi, kailangan po nating sumunod. Naintindihan po. Para mapatunayan natin na meron talaga tayong tunay na pananampalataya. Naintindihan po. Si Abraham, ready siya na ibigay yung kanyang anak. Naintindihan po. Ganun kalaki yung kanyang pananampalataya. Pero dito po sa Biblia, meron din po mga tao na humihingi ng tulong sa Diyos para pagalingin yung anak nila. Tinuring ng Diyos na mabuti, malaki yung kanilang pananampalataya. Pero, higit na mas malaki yung pananampalataya ni Abraham. Kaya nga, siya yung naging ama ng pananampalataya. Tignan po natin yung ilang kwento tungkol sa mga pananampalataya na nakita po ni Jesus nung nasa kanyang ministry. Unahin natin dun sa pananampalataya ng babaeng taga-Kanaan. So yung babaeng taga-Kanaan, meron po siyang anak na babae na pinahihirapan ng demonyo. Nagre-request siya kay Jesus, Jesus, tulungan mo naman yung anak ko, inaalihan ng demonyo. Talagang lubos siyang nahihirapan. Pakiusap, pagalingin mo siya. Naintindihan? Para mas makita natin yung kwento, tignan po natin. Mateo chapter 15. Kung makikita po ninyo yung title dito, ang pananalig ng babaeng Kananea. So, Mateo chapter 15, babasahin po natin mula verse 21 hanggang 28. Medyo mahaba po ito, pero mahalaga po. Siguro nadaanan nyo na rin ito nung kayo po ay nagbabasa sa ating reading plan. So basahin natin sa Mateo chapter 15, verse 21 hanggang 28. Basahin natin sabay-sabay, 3 to 1. Umalis doon si Jesus at pumunta sa nasasakupan ng Tiro at Sidon. May isang babaeng Kananea na mula sa lupaing iyon ang lumabas at nagsimulang sumigaw. Ma, sa akin. Isang demonyo. Ngunit, hindi siya sumagot sa kanya kahit isang salita. Lumapit ang kanyang mga alagad. Alisin mo siya, sapagkat nagsisisigaw siya at sumusunod sa hulihan natin. Ngunit sumagot siya at nagsabi, sambayan ni Israel. Ngunit lumapit siya at lumuhod sa kanya na nagsasabi, Panginoon, tulungan mo ako. Siya'y sumagot at sinabi, hindi mabuti na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon ito sa mga aso. Ngunit sinabi niya, Oo, Panginoon, subalit maging ang mga aso ay kumakain ng mga mumo na nalalaglag mula sa hapag ng kanilang mga Panginoon. Na magkagayoy sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari sa iyo ang sinasabi mo. At gumaling ang kanyang anak sa oras ng iyon. So dito po sa tagpo po na ito, kita natin na mayroong isang babaeng taga-Kanaan or Kananea na yung anak niya naalihan ng demonyo. Siyempre, alam natin na hindi po maganda at hindi po mabuti yung kalagayan ng isang tao o isang bata na inaalihan ng demonyo. Kung may mabasa po ninyo yung Biblia, meron po mga instances na talagang sinasaktan nila yung kanilang sarili. Dahil nga sa pagiging possessed na mga masamang espiritu. At ito, isang anak na babae. Hindi rin binanggit kung ilang taon na siya. Pero sigurado na siya po ay nahihirapan. Physically, emotionally, at pati na rin yung kanyang mga magulang, yung kanyang mga kamag-anak, ay talaga naawa talaga sa kanya. Ito pong babae po na ito, wala siya ibang mahinga ng tulong. Kaya, nabalitaan niya na si Jesus nagpapalis ng mga demonyo. Kaya,
Nagmamadali siya, nahanapin si Jesus, at nang natagpuan siya, sumusunod siya, nagsisisigaw, Jesus, tulungan mo ako. Pagalingin mo yung anak ko. Ang sabi ng mga alagad, doon ka. Ang ingay-ingay mo. Sunod ka ng sunod sa amin. Ano sabi ni Jesus? Naparito ako para ibigay naparito ako para tulungan yung mga nawawalang tupa ng Israel. Sabihin nyo, ito yung main purpose niya. Para sa bayan ng Israel, para tulungan sila sa kanilang kasalanan. Tulungan sila sa panunumbalik sa Diyos. At itong Cananea, or mga taga-Kanaan, siyempre sila po yung mga hintil. At sila po yung hindi bayang tutulungan ng Diyos in the first place. Pero ano pong sabi ng babae? Sabi ni Jesus sa kanya, hindi mabuti na kunin ng tinapay ng mga anak at itapon ito sa mga aso. Ano po ibig sabihin nito? Mayroong mahalagang bagay. Yung mahalagang bagay na yun ay nararapat sa tamang lagayan. Tama po ba? So kung isang precious na bagay, o sabihin natin na mahalagang bagay para sa iyo, ingatan mo siya, ilalagay mo siya sa tamang lagayan. Tama po ba? Hindi mo siya basta-basta itatabi lang, hindi mo siya basta hahayaan lang. Naintindihan po. Halimbawa sa pagkain. Siyempre, naganda ka ng pagkain, pinagpaguran mo, hindi mo pwedeng hayaan lang na pagpiestahan niya ng mga langaw. Tama po ba? Lalagyan mo siya ng takip, lalagyan mo siya isang maayos na lagayan. Dahil nga mahalaga yung pagkain. Tama po ba? Parang ganun din po ito. Sabi ni Jesus, naparito ako para sa mga taga-Israel, para tulungan sila sa kanilang mga kasalanan. At ibibigay ko sa kanila yung ebanghelyo na biyaya ko para sa kanila. At yung mga hintil, hindi kasali sa kwento kumbaga. At sabi ni Jesus dito, siya'y sumagot, hindi mabuti na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon ito sa mga aso. Yung anak, ito po yung mga Israelita, yung aso, yung mga hintil. So yung pagkain, nararapat sa anak. Tapos yung pagkain ng aso, syempre, hindi siya ganun ka-valuable kumpara doon sa pagkain ng anak. Naintindihan po. So, imagine natin, yung pagkain ba ng aso, pwede maging katumbas ng value kaysa sa pagkain ng tao? Hindi, di ba? Kasi magkaiba yung kakain. Naintindihan po? Yung value ng pagkain base dun sa estado ng tao o kung sino yung kakain. Kung aso, siyempre siguro yung mga, sabihin natin yung mga leftovers na lang. O kaya sabihin natin yung sarili nilang pagkain, yung dog food. Naintindihan po. Pero ano pa nangyari sa panahon natin ngayon? Kung ano yung pagkain ng aso, pagkain na rin ng mga tao. Minsan mas masarap pa nga yung pagkain ng aso kaysa sa pagkain ng tao. Nababaligtad yung value. Naintindihan po. Pero kay Jesus, sabi niya, hindi mabuti na kunin ng tinapay ng mga anak at itapon ito sa mga aso. Pero ano pong sagot ng babae? Sabi niya, Oo, Panginoon, aso na kong aso. Maring wala mang kaming value para sa iyo, maring naparito ka para sa mga Israelita, maring kami, bilang mga hintil, ay hindi kasali sa kwento. Baliwala lang sa harapan mo. Pero ang sabi niya, Oo, aso na kong aso. Lubusan niyang binabayang pa niyang sarili. Para kanino? Para lang sa anak niya. Naintindihan ko. Kaya yung mga tao, yes, handa silang magsakripisyo, handa silang may gawin para sa kanilang mga mahal sa buhay o para din sa kanilang mga anak. Naintindihan ko. Pero iba po kay Abraham. Si Abraham, ready siya na patayin yung kanyang sariling anak. Ready siya na ibigay o ialay yung kanyang sariling anak. Ito po yung mga babae, ito pong babae na ito, hindi niya kaya na mamatay, hindi niya kaya na mahirapan yung kanyang anak, kaya humingi siya ng tulong sa Diyos. Diyos, pagaling mo yung anak ko. Bakit? Kasi sobrang valuable nung anak niya para dun sa babae. Tama po ba? Pero kay Abraham, hindi po. Sino po mas valuable para sa kanya? Sino po? Yung Diyos. Naintindihan po. Ganun po kalaki yung agwat ng kanilang pananampalataya. Ito pong babae, gusto niya na pagalingin yung kanyang anak.
Pero kay Abraham, ready siya na patayin yung kanyang anak. Naintindihan po. Kaya naman, yung pananampalataya ng babae na ito is itinuring din ng Diyos na malaki at dakilang pananampalataya. Kahit na hindi siya karapat-dapat sa biyaya ng kaligtasan, biyaya ng pagpapagaling ng kanyang anak, pero sinabi niya, "Oo, Panginoon, ituring mo man akong aso. Okay na sa akin, pero pagalingin mo yung anak." Ito yung lubos na pagpapakumbaba. Naintindihan po. Ito po yung lubos na pagtitiwala na yung Diyos ay mayroong habag at mayroong awa sa mga tao na nasa paligid. Kaya ano pong sabi ni Jesus? Na magkagayoy, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari sa iyo ang sinasabi mo." So gumaling yung anak niya o hindi? Gumaling yung anak niya, syempre. Dahil nga sa ipinakitang pananampalataya ng babae. Dahil sa kanyang matinding pananampalataya, gumaling yung kanyang anak. Nakita po ito ni Jesus. Ni-recognize ni Yesu Cristo yung pananampalataya ng babae. Kaya nga sabi niya dito, napakalaki. Naintindihan po. So yung pananampalataya niya, hanggang level lang para sa pagmihandog at paghingi ng tulong para sa kanyang anak. Pero si Abraham, next level yung kanyang pananampalataya. Ready na siya na mamatay yung kanyang anak. Naintindihan po. Isa pang halimbawa, yung babae na meron din na pinagaling, yung anak naman po ni Jairo or sa Jairus, yung anak po niya na babae, humingi rin siya ng tulong sa Diyos. Tingnan po natin sa Marcos chapter 5. Marcos chapter 5, verse 21 hanggang 24. Ito po sa kwento po na ito, medyo mahaba po ito, dalawa po yung naging kwento po dito. Basahin natin mula verse 21 hanggang 24. Basahin natin ng sabay-sabay, Marcos chapter 5, verse 21 hanggang 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sinundan siya ng napakaraming tao at siya'y siniksik nila. May isang babae na at lubang naghihirap na sa maraming manggagamot, nagugol niya ang lahat nandiyan sa kanya. Na di siya gumaling, di kaunti man, kundi lalo pang bumaba. So, hanggang dito lang po, 26. So, dun sa verse 21 hanggang 24, nandito po yung anak ni Jairo na merong sakit. Tapos yung 25-26, meron naman po yung isang babae na dinudugo ng mahabang panahon. So, ang titingnan po muna natin, yung anak po ni Jairo. So, ano pong sabi nung tagapagbalita, sabi dito sa verse 23, "Ang aking munting anak na babae ay naghihingalo. Pumaroon ka at ipatong mo ang iyong kamay sa kanya upang siya'y gumaling at buhay." So, ito yung request niya. So, nag-request si Jairo na sana, pagalingin mo yung anak ko. Si Jairo po, ano po yung estado niya sa buhay? Pinuno ng sinagoga. Ibig sabihin, yung sinagog po, kung titignan natin, ito po yung bahay na sambahan, kung saan sila nag-aaral ng salita ng Diyos. Sabihin, hindi siya simpleng tao lang. Siya po isang pinuno ng mga sinagoga. Ibig sabihin, may karunungan siya. Pero para sa kanyang anak, ano pong sabi niya? "Pakiusap, Panginoon, pagalingin mo ako. Pagalingin mo yung anak ko." Kaya lubos niyang ibinaba yung kanyang sarili, yung kanyang estado sa buhay, para lang sa kanyang anak. Tama po ba? Kaya nga, dito natin makikita yung desperadong puso ng puso ni Jairo.
para sa kanyang anak. At nung naglakbay na sila, dito na po pumasok yung isang babae na 12 taon na po na dinudugo. So, bago po natin pag-usapan yon, tignan muna natin kung ano po nangyari dun sa anak ni Jairo. Sa verse 35, babasahin ko po para sa inyo. Marcos chapter 5, verse 35. Babasahin ko po ng yung verse 35 hanggang 36. Samantala nagsasalita pa siya, may mga taong dumating na galing sa bahay ng pinuno ng sinagoga na nagsasabi, namatay na ang anak mong babae. Bakit mo pa inaabala ang guro? Ngunit hindi pinansin ni Jesus ang sinabi. At sinabi niya sa pinuno ng sinagoga, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. So, siguro, mayroong konting delay yung nangyari para pagalingin ni Jesus Christ yung anak ni Jairo dahil nga dun sa babae na dinudugo ng 12 taon. Pero, syempre, hindi naman ito nagkataon lang. Yun po yung perfect timing para dun sa babae na 12 years nang dinudugo para mapagaling siya ni Jesus Christ. Paglipas ng mga konting sandali, nagbalita na, Jairo, yung anak mong babae patay na. Huwag mo nang guluhin yung guro, si Jesus. Kasi wala na siyang magagawa. Patay na siya. Pero anong sabi ni Jesus Christ sa kanya? Una, hindi niya pinansin kung ano yung sinabi. At sinama niya dun sa pinunong sinagoga kay Jairo, huwag kang matakot, manampalataya. So, dahil sa desperadong pananampalataya ni Jairo, desperadong puso para mapagaling yung kanyang anak, pumunta po sila dun sa bahay ni Jairo at nakita po ni Jesus yung babae o yung batang babae na natutulog. Basahin po natin sa verse 32 hanggang 36. Basahin natin. Marcos chapter 6, chapter 5, verse 38 hanggang 42. Basahin natin sabay-sabay. 3 to 1. Nang makarating sila sa bahay ng pinuno ng sinagoga, nakita niya pagkakagulo, ang mga pagtatangis at malakas na iyakan. Pagkapasok niya ay kanyang sinabi sa kanila, bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata, kundi natutulog lamang. Siya'y kanilang pinagtawanan. Ngunit pinalabas niya ang lahat ama at ang ina ng bata at ang kanyang mga kasamaan. Pumasok sila sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ang kamay ng bata at sinabi sa kanya, talita ko na ang kahulugan ay munting babae. Sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Kaagad bumangon ang batang babae at nagpalakad-lakad. Siya'y may 12 taon na. Kaagad silang namangha, ang gayon na lamang. So ito po yung kwento ng anak po ni Jairo na babae. At meron pong tagpo po dito na meron pong ginawa si Jesus kasama ng kanyang mga kasamaan. So nung pumunta na sila dun sa bahay, nakarating na sila dun sa bahay nila Jairo, nakita niya yung bata at sinabi niya, bakit kayo nag-iiyakan? Hindi pa tayong bata, natutulog lang. At ano po naging response ng mga tao sa kanya? Pinagtawanan siya. Sabihin natin, parang nagbibiro ka yata. Patay na. Nung nakita namin yung bata, anong sinasabi mong natutulog lang siya? Kaya ano po naging response ni Jesus Christ? Ano pong pinagawa sa kanila? Pinalabas. Ba't kaya sila pinalabas? Hindi sila deserve para makita yung biyaya. Bakit? Kasi wala silang pananampalataya. Kaya kung paano yung Diyos ay nalulugod sa pananampalataya, kapag nakikita niya yung pananampalataya ng mga tao, dito niya ipinapakita yung kanyang kapangyarihan. Pero dun sa mga tao na hinahamak, yung salita ng Diyos, hinahamak yung kanyang kapangyarihan, hindi pinapakita sa kanila. Hindi pinapakita sa kanila yung kanyang kapangyarihan. Naintindihan po. Kaya pinalabas sila.
Hindi ninyo deserve na makita yung biyaya. Bakit? Wala naman kayong pananampalataya. Kaya naman, yung pananampalataya is, kailangan po natin itong i-reveal. Kailangan po itong makita sa atin. Hindi po ito simpleng salita lang na, may pananampalataya ako. Pero sa pamumuhay, sa pagsasalita, sa kung paano ikaw ay nabubuhay, lumalabas yung pananampalataya. Naintindihan po. Kaya sino lang po yung sinama? Yung mga magulang, tapos yung mga kasamahan. Sabihin yung mga alagad. Bakit? Kasi sila'y naniniwala na pagagalingin ni Jesus yung bata. Naintindihan po. Kaya naman, nung sinama sila, nakita nila na hinawakan ni Jesus Christ yung kamay ng bata at sabi, talita ko. Sabihin ito, munting bata, bumangon ka. Imagine po ninyo yung tagpo po na ito. Merong isang small room, tapos merong isang babae na nakaratay lang. Tapos nandun yung mga magulang niya, nag-iiyakan. At yung mga alagad, naghihintay kung anong gagawin ni Jesus Christ na himala. At dun sa tagpo po na iyon, nung hinawakan ni Jesus Christ yung kamay at sinabi dun sa bata, bumangon ka, bumangon siya. Ito po, simpleng pangyayari lang po ba ito? Hindi po. Actually, tama naman po yung balita ng mga dumating. Patay na yung anak mo. Physically, patay na siya. Kaya bakit mo pa ginagambala yung guro? Pero para kay Jesus, namili ka ng lahat ng bagay. Para dun sa bata, natutulog lang siya. Naintindihan po. Imagine po ninyo yung understanding ng mga walang pananampalataya sa understanding ng mayroong pananampalataya. Naniniwala yung mga alagad, naniniwala yung mga magulang na papapagalingin yung kanilang anak. Pero doon sa mga tao na nagsabi na patay na siya, pinagtawan lang nila si Jesus. Naintindihan po. Kaya hindi po nalulugod yung Diyos sa mga salita o sa salita lamang. Gusto niya na makita kung ano yung tunay nating pananampalataya. Dito lumabas yung desperadong puso ni Jairo at ng kanyang asawa. Para makita yung biyaya ng pagpapagaling o pagbuhay sa patay, yes, nakita po nila. Kaya, ano pong nangyari? Verse 22, kaagad bumangon ang batang babae at nagpalakad-lakad. Siya'y 12 taon na, kaagad silang namangha ng gayon na lang. Grabe yung naging response po nila na dahil dun sa ginawa ni Jesus Christ. Kasi hindi po biro yung bumuhay ng patay. Naintindihan po. Yun po yung tunay na himala. Naintindihan po. Kaya nga, para makita natin yung tunay na himala ng Diyos o yung biyaya ng Diyos, kailangan ng pananampalataya. Parang ganito lang yan. Gusto mo makapasa sa exam, pero hindi ka nag-aaral. Meron ka bang makikitang resulta na maganda? Ganoon din po yung kawalan ng pananampalataya. Nag-expect ka lang, pero wala kang ginagawa. Si Abraham, hindi po ganoon. Para mapatunayan yung pananampalataya niya, ready siyang patayin yung kanyang anak. Naintindihan po. Kaya yes, maaaring sabihin natin, opo, naligtas na po talaga ako. Meron po talaga akong pananampalataya na wala na akong kasalanan kahit na isa. Pwede na akong pumasok sa langit. Yes, kahit naman sino, pwedeng sabihin yan. Pero paano natin mapapatunayan? Paano po? Sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Naintindihan po. Kung lubos tayong talaga mayroong pananampalataya, kung lubos tayo na naligtas, hindi po tayo mabubuhay ng basta-basta lang o mawalan ng pananampalataya. Naintindihan po. Kaya nga, yung mga tao na hindi nanampalataya, hindi nila nakita yung kalooban po ng Diyos. At yung mga tao rin na hindi sumusunod, hindi rin nila nakikita yung kalooban ng Diyos. Yung mga nagsasabi lang na meron silang pananampalataya, pero yung buhay nila, hanggang ngayon, pareho pa rin ang makasanlibutan, hindi po nila nakikita yung biyaya. Naintindihan po. Kaya kailangan po natin na siya sa atin yung ating pananampalataya. Kung yung pananampalataya ba natin lumalang? Yung pananampalataya ba natin kinalulugdan ng Diyos?
Kasi kung meron lang tayong pananampalataya pero wala naman tayong gawa, salungat po sa sinasabi ng Biblia. Naintindihan po. Balikan po natin sa Santiago chapter 2. Santiago chapter 2, verse 24. Basahin po natin. Santiago chapter 2, verse 24. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Nakikita ninyo na ang tao ay inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Sinasabi ng iba, yes, may pananampalataya sila pero wala namang gawa. Naintindihan mo? Tandaan po natin, hindi ka magkakaroon ng pananampalataya dahil sa gawa. Naintindihan? Kaya ka gumagawa kasi meron ka ng pananampalataya. Malaki po yung pagkakaiba nun. Yung mga tao sa panahon po natin ngayon, dahil daw sa ginagawa nila, dahil daw sa mga sigasig nila, sinasabi nila, meron akong tunay na pananampalataya. Pero kapag wala, sabi nila, ay, nayan. Kaya sa pamamagitan po ng kwento tungkol kay Abraham, ipinakita niya yung kanyang tunay na pananampalataya sa Diyos. Gumawa siya. Kaagad siya umalis nung sinabi ng Diyos, ialay mo yung anak mo. Naintindihan po. Kaya naman, napakahalaga na ipakita natin yung ating pananampalataya sa harapan ng Diyos kung ito ba ay lumalago o hindi. Nakikita rin po natin kung sa atin, meron tayong mind o kaisipan na yung pananampalataya ko ay dapat lumago, is makita rin po natin yung result. Naintindihan po. Kaya naman, napakahalaga ng pananampalataya na may gawa sa harapan ng Diyos. So itong mag-asawa na si Jairo is kahit na siya ay pinuno ng sinagoga, kahit na siya ay kilalang tao, pero patuloy siya nagpaumaba sa harapan ng Diyos at umasa lang sa gagawin ng Diyos. Naintindihan po. Yung pagpunta dun sa pag-meet or sabihin natin paghahabol kay Jesus, yun po yung naging effort niya. Then, tinulungan siya na bumalik dun sa kanyang bahay, tapos nakita din niya na pinagaling yung kanyang anak. Naintindihan po. Ngayon, tingnan naman po natin yung isang anak din na pinagaling sa pamamagitan din po ng kapangyarihan po ni Jesus. Juan chapter 4. Ito naman po, isang pinuno po. Isang pinuno po ulit na yung kanyang anak, pinagaling din po. Juan chapter 4, verse 46 hanggang 53. Medyo mahaba po ito. Basahin na po natin mula verse 43 hanggang 53. Juan chapter 4, verse 43 hanggang 53. Nakita na po, babasahin po natin sabay-sabay. Juan chapter 4, verse 43 hanggang 53. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkaraan ng 2 araw ay umalis siya roon at nagtungo sa Galilea, sapagkat si Jesus din ang nagpatotoo na ang isang propeta ay walang karangalan sa kanyang sariling lupain. Nang siya dumating sa Galilea ay tinanggap siya ng mga taga-Galilea. Ang kanilang makita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa Jerusalem sa kapistahan, sapagkat siya pumunta rin sa kapistahan. Pagkatapos ay pumunta siyang muli sa Kana ng Galilea, na doon kanyang ginawang alak ang tubig. At sa Capernaum ay naroroon ng isang pinuno ng pamahalaan ng anak na lalaki ay may sakit. Nang mabalitaan niya si Jesus, dumating sa Galilea, mula sa Judea, pumunta siya roon at nakiusap sa kanya na siya'y pumunta at pagalingin ang kanyang anak na lalaki sapagkat siya'y malapit ng mamatay. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, malibang nakakita kayo ng mga tanda at mga kababalagan ay hindi kayo mananampalataya. Sinabi ng pinuno sa kanya, Ginoo, pumunta ka na bago mamatay ang aking anak. Sinabi sa kanya ni Jesus, umayo ka na, ang anak mo ay mabubuhay. Pinaniniwalaan ng lalaki ang salitang sinabi sa kanya ni Jesus at siya'y humayo sa kanyang lakad. Habang siya'y papunta, sinalubong siya ng kanyang mga alipin na nagsasabing, ang kanyang anak ay ligtas na.
Kaya itinanong siya sa kanya ang oras nang siya'y nagsimulang gumaling. At sinabi nila sa kanya, kahapon, ng walan siya ng lagnat. Kaya nalaman ng ama na sa oras ngayon, ay sinabi sa kanya ni Jesus, ang anak mo ay mabubuhay. Kaya siya'y sumampalataya at ang kanyang buong sambahayan. So, dito po sa tagpo po na ito, yun nga, merong isang pinuno ng pamahalaan. So, meron siyang isang high ranking na posisyon. Hindi siya biro sa kanyang lipunan at meron siyang anak na nag-aagaw buhay. So, nabalitaan niya na si Jesus, dumating sa Galilea, kaya nagmadali siya na puntahan si Jesus. Dito po makikita po natin kung ilang araw po yung ginugol nung pinuno sa paglalakbay. Ilang araw po? Sabi sa verse 52, kahapon pa sinabi ni Jesus Christ kahapon pa sinabi ng lalaki na sa pamamagitan ng salita mo, gagaling yung anak. So yung lalaki, naglakbay siya hanggang kinabukasan. Tapos may sumalubong sa kanya. So estimately, siguro mga halos mag-iisang araw na naglalakbay yung pinuno na ito. So dito natin makikita na desperado talaga siya na mapagaling yung kanyang anak. Naintindihan po. Dahil po sa kanyang desperadong puso na nakita ni Jesus, gumaling yung kanyang anak. Pinagaling ni Jesus yung kanyang anak dahil din sa pananampalataya ng kanyang ama. Naintindihan po. Kaya dito po natin makikita sa mga kwento po na ito na yung mga magulang ay talagang mahal na mahal nila yung kanilang mga anak. Ganun din po si Abraham. Mahal na mahal niya yung kanyang anak. Ikaw ba naman, hintayin mo ng ilang taon at nung dumating, talagang pahaalagaan mo. Tama? Pero para maipakita ni Abraham na mas higit, na mas mahal niya, yung Diyos, ready siya na ialay yung kanyang anak. So dito po sa tatlo po na example po natin, yung mga tao, gusto nila na palaging sila yung tumatanggap ng biyaya. Tama po ba? Gusto nila na, Diyos, sana may gawin ka sa akin. Naniniwala ko na kaya mong gawin ito. Talagang maniniwala ako, talagang lubos ko, iaalay ko yung sarili ko sa iyo. Kapag ginawa ko yung mga bagay na ito sa akin. Pero yung pananampalataya po ni Abraham, hindi ganun. Naintindihan po. Ready niyang ipakita yung kanyang tunay ng pananampalataya kahit na siya yung mawalan. Naintindihan po. Yung kaisa-isa niyang anak. Yung anak na magmamana. Yung anak na pararamihin ng Diyos na kagaya ng isang bituin. Ready niyang patayin. Kaya, dito natin makikita kung gaano kalaki yung pananampalataya ni Abraham. Handa siya na alisin, tanggalin yung lahat ng bagay na kung hihingin ito ng Diyos, handa niyang ibigay. Yung po yung tunay na pananampalataya. Kaya, yung pananampalataya natin, hindi lang dapat na hingi tayo sa Diyos, okay na tumanggap sa Diyos. Yes, yun po yung una initially na ina-expect sa atin ng Diyos. Kaya nga sabi niya, humingi kayo at kayo pagbibigyan. Tumuktok kayo at kayo pagbubuksan. Yun po inuutos niya sa atin, humingi tayo kasi nga tayo yung mga tao na kailangan mo biyaya ng Diyos. Naintindihan? Pero hindi lang po ganun. Hindi lang po tayo tanggap ng tanggap. Tayo rin po ay dapat na magbigay. Paano? Pakita natin yung tunay nating pananampalataya sa Diyos. Naintindihan po? Kung talagang tunay yung ating pananampalataya, makikita ito sa ating gawa. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. 1 chapter 14. One chapter 14, verse 15. 1 chapter 14, verse 15. Nakita na po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking. Ano sabi ng Diyos? Kung mahal mo ako, tuparin mo yung utos ko. Ito po yung eksaktong ginawa ni Abraham.
Hindi lang niya sinabi na, Diyos, mahal kita. Diyos, ikaw lang yung sinasamba ko. Talagang lubos o 100% yung pagtitiwala ko sa iyo. Kaya para makita ng Diyos yung gawa ng pagmamahal ni Abraham, inutusan siya na ialay mo yung sarili mong anak. Kaya ito rin, minsan, ito rin po tayo nasusubok. Doon sa mga bagay na yes, mahirap para sa atin, mahirap kunin at mahirap din na ipunin o sabihin natin, mahirap na makuha, ito yung hiningi sa atin ng Diyos. Naintindihan po. Kung ready tayo na ibigay yun, ang ating pananampalataya, higit na mas lalago. Naintindihan po. Kaya nga, kung ibibigay natin o gagawin natin o tutuparin natin yung utos ng Diyos, ito natin mapapatunayan na yung ating pag-ibig sa Kanya ay tunay. Naintindihan po. Kaya tayo bilang tao, mahalaga na tuparin o sumunod sa salita ng Diyos. Sa pamamagitan po nito, dito natin makita na yung ating pananampalataya ba ay tama. Isa po pong halimbawa, si Noe. Si Noe ay lalaking matuwid nung kapanahunan niya. Pero para mapatunayan niya na talagang siya ay may tunay na pananampalataya, ginawa niya yung napakalaking barko. Naintindihan po. Hindi po simple yung paggawa ng barko noon. Wala pa naman po mga power tools noong time po na yun. Yung mga materialis, hindi rin niya alam o hindi naging madali sa kanya na hanapin at kunin yung mga materialis na yun. Pero, ginawa niya. Ito po yung pagpapakita ng pagmamahal niya sa Diyos. Yung kanyang pananampalataya. Naintindihan po. Yung pananampalataya na mayroong gawa. Isa pang halimbawa, si Haring David. Si Haring David, itinuring ng Diyos, sabi sa Gawa, chapter 13, verse 22, si David ay ginawang haring nila. Sa kanya, patotoo ay sinabi niya tungkol sa kanya. Ibig sabihin, yung Diyos yung nagpatotoo. Yung Diyos yung nag-testify na si David ay natagpuan ko si David na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, nagagawa ng buong kalooban ko. Ito po yung pagpapakita ng pagmamahal sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Pagtupad sa kanyang salita, pagtupad sa kanyang mga utos. Naintindihan po. Kaya naman, kung sinasabi mong mahal mo yung Diyos, pero hindi mo naman tinutupad yung kanyang salita, sinasabi ng Biblia, nagsisinungaling ka. Naintindihan po. Pero kung tunay talaga natin na natupad, o tunay talaga natin natanggap yung pagmamahal ng Diyos sa ating puso, naturally, lalabas na lang po sa atin yung pagsunod. Naintindihan po. Kaya yung pagsunod ay napakahalaga. Naintindihan po. Kaya naman, sa pamamagitan po ng pagsunod, dito natin makikita yung tunay na pananampalataya. Ngayon, inutos natin sa atin ng Diyos, ano po yung dalawang bagay? Ano po? Matthew chapter 28, verse 18 hanggang 20. Ano pong inutos niya doon? Magparami kayo ng member. Gumawa kayo ng maraming ministry dito sa loob ng church. Pagandahin niyo yung church building. Yun ba yung sinabi niya? Ano pong sabi niya? Tingnan natin. Matthew chapter 28. Matthew chapter 28, verse 18 hanggang 20. Hindi po pakibasa. Matthew chapter 28, verse 18 hanggang 20. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Lumapit sa kanya si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya, bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At pa rin silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan. Ano pong inuutos sa atin ng Diyos? Sabi dito, gawin ninyong alagad ng lahat ng mga bansa. Bautismo ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ano po ibig sabihin nito? Mag-evangelize. Naintindihan po.
Ito po yung pinaka-ultimate na utos ng Diyos. Kung minamahal mo ako, simulan mo ngayon mag-evangelize. Kung tunay talaga yung pagmamahal mo sa akin, tunay talaga na sinasabi mo ikaw ay talagang naligtas, meron akong utos sa'yo. Ano po yun? Tulungan mo yung ibang tao na sila ay maging alagad. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At yung verse 20, ano pong sabi dito? Kapag sila inaligtas na, ano pong kasunod natin gagawin? Turuan sila na sundin ng lahat ng mga bagay na inutos ko sa iyo. Ano po yung first step? Tulungan sila na maligtas. Naintindihan po. Pangalawa, ano po yung kasunod? Tulungan sila mag-abide. Tulungan sila magsumunod. Naintindihan po. Ito po yung pangunahing utos sa atin ng Diyos. Kaya po tayo nandito, kaya po tayo nagpapatuloy sa ating Christian life, hindi para sa ating sarili. Nagpapatuloy tayo para sa kalooban ng Diyos na tulungan yung mga tao sa paligid po natin para sila ay maligtas. Naintindihan po. Tandaan po natin na kung hindi tayo mag-evangelize, madedelay at maaaring hindi na sila maligtas. Kaya imagine po ninyo yung bigat ng utos na ibinigay ng Diyos sa atin. Tapos yung bigat, kung inisip natin na ito ay mabigat, tinuturing natin na ito ay mahalaga, tapos hindi natin ginagawa, sa harapan po ng Diyos, malulugod kaya siya? Hindi. Naintindihan po. Kaya yung pag-evangelize, hindi po biro na gawain. Pero bagamat hindi biro, bagamat mahirap, bagamat maraming mga kailangan isakripisyo, ano pong sabi ng Diyos? Ako'y kasama mo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kasama natin siya sa pag-evangelize. Kasama din natin siya sa pag-aalaga sa mga brothers and sisters. Naintindihan po. Kaya minsan, parang iniisip natin, napakahirap mag-evangelize. Napakahirap na alagaan yung mga brothers and sisters. Pero palagi mong tandaan, kung ikaw lang mag-isa gumagawa niya, talagang mahirap. Pero kung kasama mo yung Diyos, nagiging magaan. Naintindihan po. Bakit lang kasi natin iniisip na mahirap? Yung katawan natin sinasabi na mahirap. Pero yung pananampalataya natin at sinasabi ng Espiritu Santo, kasama mo yung Panginoon kahit na mahirap. Naintindihan po. Kaya naman, napakahalaga para sa atin na sumunod sa salita ng Diyos upang maipakita natin yung ating pagmamahal sa Kanya. Naintindihan po. At kung gagawin natin ito po yung pangako ng Diyos. Basahin natin, Santiago chapter 1. Santiago chapter 1, verse 22 hanggang 25. Santiago chapter 1, verse 22 hanggang 25. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit, maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitignan ng kanyang likas na muka sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at umaalis. Agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. Ngunit, ang tumitingin sa sakdal ng kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanya. Meron pong dalawang klaseng nakikinig dito. Yung nakikinig, pero hindi ginagawa. Yung isa naman, napakinggan, tapos ginawa. Sino po yung nakatanggap ng pagpapala? Yung nakinig at gumawa. Naintindihan po. Sabi dito, pagpapalain siya sa kanyang gawain. Pero yung mga tao na nakikinig lang, tapos kinakalimutan, hindi tinutupad, binabaliwala, wala po silang may expect na biyaya mula sa Diyos. Naintindihan po. Kaya suriin natin yung ating Christian life. Si Abraham, pinangakuan siya. Kung susunod ka sa akin, ibibigay ko yung napakalaking pagpapala sa iyo. Nakatakda na yun. Naintindihan po? Pero ano pong hinihintay ng Diyos? Yung pagsunod ni Abraham. Ganon din po sa atin. Nakatakda na yung gantimpala. Pero ano pong hinihintay ng Diyos sa atin? Yung paggawa.
Kaya naman, hanggang sa tayo ay, habang nandito tayo sa ating Christian life, na ginagawa yung kalooban ng Diyos, patuloy na dumadami, patuloy na inihanda ng Diyos yung ating pagpapala, yung ating reward. Naintindihan po. Siguro, yung unang pagsunod, siguro maliit yung reward na ipinrepare ng Diyos. Pero habang nagpapatuloy tayo na sumusunod, palaki rin ng palaki yung gantimpala. Naintindihan po. Kaya si Abraham, ano po yung ultimate niya? Nautos sa kanya, patayin mo yung anak mo. Pero dahil po sa kanyang pagsunod at dahil sa kanyang tunay na pananampalataya, namatay ba si Isaac? So, para kanino yung utos? Para sa Diyos o para kay Isaac o para kay Abraham? Para kay Abraham. Alam naman ng Diyos kung anong mangyayari, pero hindi po niya tayo ginagawang robot. Binigyan tayo ng free will. Para sa pamamagitan ng free will na ito, matanggap natin yung tunay na pagpapala. Naintindihan po. Kaya naman, si Abraham, naging ama ng pananampalataya, hindi lang dahil sa wala siyang option. Napakarami niyang option. Pero, ang pinili niya, sumunod sa kalooban ng Diyos. Naintindihan po. Kaya nung ihahandog niya na si Isaac, ano pong sabi ng Diyos? Tinawag siya Abraham. Bakit po kaya siya tinawag ng 2 beses? Kasi talagang papatayin niya yun. Ito yung kalooban ng Diyos. Ihali ko yung sarili kong anak. Kaya sa isip niya, anong isip niya? Buo na yung loob niya na papatayin niya yung kanyang anak. Kaya ganoon na lang yung pagpigil sa kanya ng Diyos. Abraham! Minsan kasi pag binabasa natin, di ba? Abraham. Parang napakamalumanay lang Pero yung Diyos hindi po niya sinabi ng gano'n. Meron pong diin. Abraham. Bakit? Kung hindi na-delay yung sinabi ng Diyos na Abraham, patay na si Isaac. Tama? Bakit? Buo na yung loob niya na sumunod sa kalooban ng Diyos. Ano po yun? Patayin yung kanyang sariling anak. Kaya kung hindi buo yung loob natin sa pagsunod, hihintayin lang tayo ng Diyos. Parang ganito lang yan. 99 na pagsunod equals pagsuway. 100% na pagsunod, yun po yung 100% na pagsunod. Naintindihan po. Kahit 99% na yung pagsunod mo. Pero kung yung 1% ayaw mo sumunod, hindi pa rin po yung pagsunod. Naintindihan po. Sa harapan ng Diyos, yun po yung pagsuway. Alam niyo po yung salitang all in, or nothing? Alam niyo po yun? Baga, sa mga naglalaro ng text, pati pato na. All in ko na lahat. Pag natalo ako, ubos na. Pero pag nanalo, swerte. Pero hindi po nagsusubil si Abraham, okay? Example ko lang po yun. So, ganun po. Hindi po nakipag-bargain sa atin yung Diyos. Ang hinihintay niya sa atin yung lubos nating pagsunod. Yung 100% na pagsunod. Naintindihan po. Kung susunod tayo ng 100%, 100% din yung biyaya na bibigay niya sa atin. Pero kung 99% lang, 99.99.99 pa lang, hindi natin ma-expect yung biyaya. Naintindihan po. Tingnan natin ito. 1 chapter 14. Basahin po natin yung verse 21. 1 chapter 14, verse 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung nakita na po, 3 to 1. Siya'y mayroong ng utos at tinutupad ang mga iyon ay siya nagmamahal sa akin. At na nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking ama. At siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili. I-reveal niya yung kanyang sarili sa kanya. Kaya, nung
nakita na ng Diyos na si Abraham ay merong lubos na pananampalataya, ipinakita niya yung tupa. Parang out of nowhere, meron ng tupa na sumabit dun sa sanga, di ba? Pero hindi po yung coincidence. Yun po yung inihanda ng Diyos. Naintindihan po. Para mai-reveal yung biyaya kay Abraham. Naintindihan po. Yun yung nakita ni Abraham na merong niready na yung Diyos, doon po niya nakilala yung Diyos na sa pangalan na El Elyon. Tingnan po natin ito. Genesis chapter 22. Sorry po, Yahweh Yiri pala yung pangalan. Basahin po natin. Basahin po natin verse 10 hanggang 13. 14. Genesis chapter 22, verse 10 hanggang 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang patalim upang patayin ang kanyang anak. Ngunit tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham, at nakinig siya. Narito ako. At sa kanya sinabi, huwag mong sasaktan ng bata o gagawan man siya ng anuman. Sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Kaya tumingin si Abraham at nakita niya ang isang tupang lalaki sa likuran niya na ang mga sungay ay sumabit sa mga tinik. Lumapit si Abraham at kinuha ang tupa at siya inialay ng handog na sinusunog kapalit ng kanyang anak. Kaya tinawag ng Abraham ang lugar na iyon na Yahweh Yireh. Kaya sinasabi hanggang sa araw na ito, sa bundok ng Panginoon na ipagkakalat. So dito po na-reveal yung isa pang katangian ng Diyos na yung Diyos, siya po yung magkakaloob. God is the provider. Pero bago makita o bago makilala ni Abraham yung katangian ng Diyos na ito, hinihintay yung kanyang pagsunod. Naintindihan po. Kaya naman, dun sa John chapter 14, verse 21, doon natin makita na kung sino man yung nagmamahal sa Diyos, siya ay tumutupad. Naintindihan? At sa pagtupad niya, doon nakikita o doon nare-reveal yung kapangyarihan ng Diyos at gumagawa siya na kasama niya. Naintindihan po. Kaya yung sa Santiago chapter 1, verse 22 hanggang 26 na binasa po natin, pagpapalain siya sa kanyang gawain kung siya ay tagasunod, hindi tagapakinig lang. Naintindihan po. Kaya naman, napakalaga ng kwento tungkol kay Abraham, tungkol po sa lubusang pagsunod at pagpapasakop. Naintindihan po. Kaya naman, sabi dito, kaya tinawag ni Abraham ang lugar na iyon na Yahweh Yireh. Kaya sinasabi hanggang sa araw na ito, sa mundok ng Panginoon, ito ay pagkakaroon. Alam ng mga tao na yung Diyos, siya yung provider. Pero idea na nila na siya yung provider. Pero hindi naman sila handang sumunod. Sinasabi nila, God will provide. Pero nakadepende pa rin sa sarili. Umaasa pa rin sa sarili. Umaasa pa rin sa diskarte. Hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo gagawa. Naintindihan? Pero bago natin makuha yung pinagpipray natin, bago natin ma-expect yung biyaya na pinagpipray natin, ano po yung hinihintay ng Diyos? Yung ating pagsunod. Sa ating pagsunod, dun sa mga bagay na pinagpipray natin, ibibigay ito ng Diyos. Pero kung sinabi naman Diyos sa Matthew chapter 6 verse 33, unahin muna ako. Kung unahin mo ako, yung mga bagay na kailangan mo, idadagdag ko na lang sa iyo. Pero wag lang tayo mag-focus dun sa idadagdag ng Diyos yung kulang. Unahin muna natin siya. Bago natin i-expect yung mga bagay na idaragdag sa atin. Naintindihan po. Yun po yung nagiging sakit minsan ng mga Kristiyano. Alam nila yung words of God. Alam nila kung ano yung nakalagay sa Biblia. Alam nila na maganda. Alam nila na totoo. Pero kulang sa pagsunod. Naintindihan? Kaya hindi nila ma-expect
o wala silang na-expect na biyaya. Kasi nga, mayroong isang missing part. Yung pagsunod. Hindi naman sa kulang yung kapangyarihan ng Diyos kaya hindi niya kayang ibigay kaagad eh. Pero bakit hindi niya kaagad binibigay? Check natin. Baka nag-expect lang tayo ng biyaya pero walang pagsunod. Naintindihan po. Kaya naman, si Abraham ay naging ama ng pananampalataya. Sa pamamagitan po ng kwento niya, yes, may kita po natin na pinatunayan niya yung pagmamahal niya sa Diyos. Hindi niya ipinagkait yung kanyang kaisa-isang anak. Yung anak na sana magmamana ng yung kanyang mga ina po, yung kanyang mga iba pang mga saninlahi. Ready siya na ibigay yun. Naintindihan po. Kaya naman, hindi ina-expect ng Diyos yung half-hearted heart natin. Ang ina-expect niya sa atin, gaya na sinasabi sa Deuteronomio chapter 6, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip na ibigin yung Diyos. Naintindihan po. Hindi po half-heartedly. Ito po sa Biblia, meron po mga half-hearted Christian eh. Sino po sila? Isang halimbawa, si Saul. Ano po yung na-expect niya? Biyaya, karangalan. Pero, walang pagsunod. Si Demas, in-expect niya na magiging madali yung journey niya. Pero ano po yung nakita niya? Mas maganda naman pala. Sa sanlibutan, doon na lang ako. Kaya ano pong ginawa niya? Iniwan niya yung ministry. Bakit? Nasilaw. Sino pang halimbawa? Si Job. Kung nanatili siya kasama ni Abraham, hindi sana mamamatay yung kanyang asawa. Tama po ba? Hindi magiging haliging asin. Pero ano po nakita niya? Uy, ang ganda dun sa Sodoma at Gomora. Ang ganda dun ng tanawin, dun sa may gilid ng Jordan. Kaya palapit siya ng palapit dun sa Sodoma at Gomora. Kaya ano po nangyari sa uli? Winasak ng Diyos lahat ng ina-expect niya na nakukuha niya. Bakit? Kasi yung puso niya, half-hearted lang. Naintindihan po. Kaya ano po sabi ng Diyos sa mga tao or sa mga Kristiyano na half-hearted lang? Tingnan po natin ito. Apokalipsis. Apokalipsis chapter 2. Sorry po, chapter 3, verse 16. Ito po, tumutukoy po sa Laodicea Church. Basahin po muna natin yung kanilang pasimula. Basahin po natin mula verse 14 hanggang 15. Apokalipsis chapter 3, verse 14 hanggang 15. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa anghel ng Laodicea ay sulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng amin na saksing tapat at totoo ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Alam ko ang iyong mga gawa, ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. No, 15 po muna. So, ano pong sabi ng Diyos? Nakikita ko yung mga gawa mo. Pero ano pong sabi niya? Nakikita ko yung mga ginagawa mo. Pero, minsan mainit, minsan malamig. Half-heartedly. Minsan okay, sumusunod. Pero sa ibang bagay, ayaw sundin. Actually, bawat isa po sa atin, meron tayong mga bagay na hanggang ngayon, ang hirap-hirap nating bitawan. Bakit? Pinag-iingatan natin ito. Diyos, galawin mo na lahat. Huwag lang to. Diyos, galawin mo na lahat. Huwag lang yung kasalanan na to. Kapag ganun, ano pong sabi ng Diyos? Verse 16. Basahin natin ng sabay-sabay. Kaya, dahil ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay susuko kita mula sa akin. Actually, so medyo harsh yung description na sinabi po dito ng Diyos.
Ano po sabi niya? Isusuka. So, hindi siya simpleng action sa pagturing sa mga malahininga na Kristiyano. So, sa atin, bilang isang Kristiyano, all in, all or nothing. Kaya kailangan natin i-decide yung ating puso. Lubos ba talaga akong susunod sa Diyos? Kung lubos kong siyang susundin, kung lubos ko siyang minamahal, lubos din yung dapat na pagsunod. Naintindihan po. Kaya ito po yung nangyari sa panahon po natin ngayon. May mga Kristiyano na ganito po yung puso, half-heartedly. Sabi ng Diyos, isusuka kita. Bakit? Hindi kaya kainin ng Diyos? Kaya susuka na lang? Ano ba sabi ng Diyos? Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Pili ka lang. Susunod ka o hindi? Yun lang. Susunod ka, ito yung gawin mo. Pero kung hindi, ikaw bahala. Naintindihan po. Minsan ganyan po yung naging response sa akin ng magulang ko noon dahil sa sobrang katikasan ng ulo ko. Umabot na sila sa point na wala na silang pakialam. Ayaw mo makinig? Bahala ka. At ngayon ko po na-realize yung bagay na yun sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Noon para sa akin na kung kaya nyo kung pakialaman, hindi wag. Ganun pa yung puso ko kasi nga na mapagmalaki. Pero nung ngayon po na naligtas ako, na unawaan ko kung gaano po kailangan yung biyaya ng Diyos. At para sa akin, ayoko na pabayaan ng Diyos. Please, bagamat ako'y bumabagsa, ako'y nanghihina, titisod pa rin, nakakasala pa rin. Pero kailangan ko yung biyaya ng Diyos. Naintindihan ko. Kailangan ko yung tulong niya. Kailangan ko masustain yung buhay ko dito sa mundo ito bilang anak niya sa pamamagitan ng biyaya niya. Hindi sa pamamagitan ng lakas ko. Kaya kung sasabihin lang sa atin ng Diyos, bahala ka. Ito po yung isa sa pinakamabigat na disiplina. Yung hahayaan ka na lang ng Diyos. Total, ayaw mo namang sumunod, bahala ka. Ngayon po sa panahon po natin ngayon, napakarami po. Hindi ko naman nilalahat. Pero meron po mga Kristiyano na ganito. Hindi nila magawang sumunod sa kalooban ng Diyos ng 100%. Bakit? Meron pa silang iniingatan. Diyos, kapag nawala yung mga friends ko, magiging lonely na ako. Magiging boring na yung Christian life ko kapag wala na akong mga kaibigan. Yung mga worldly friends, yung mga games ko po sa cellphone, magiging boring na. Diyos, kapag wala nang ganun eh. Yung Christian life ko ba boring? Or nagiging masaya tayo kasi minsan sa sanlibutan, minsan sa Diyos. Minsan, mga bagay para sa katawan, yung inaatupag, or sabihin natin, pinapakain. Minsan naman, para naman sa espiritual. Kaya minsan tayo nahihirapan sa Christian life natin dahil din naman sa kalagayan natin, dahil din sa puso natin. Nahahating. Naintindihan? Kasi hindi ako lubos na makasunod kasi yung puso ko, hindi pa buo. Naintindihan po. Ngayon, kung magiging buo yung puso natin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, meron pong isang biyaya na ibibigay sa atin ng Diyos. Balikan natin, John chapter 14. Basahin natin yung verse 23. 1, chapter 14, verse 23. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y mamahalin ng aking Ama, at kami lalapit sa kanya, at kami gagawang ng tahanang kasama siya. Napakamaluwalhati nito, di ba?
mamahalin siya ng Diyos, lalapit yung Diyos sa kanya, at gagawa yung Diyos kasama niya. Napakalaking biyaya po nito, napakalaking gantimpala po nito. Pero para makarating tayo dito sa biyaya na ito, dito sa gantimpala na ito, ano pong sabi dyan? Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Tutuparin yung kanyang salita. Ibig sabihin susunod. Naintindihan po. Kaya pagkatapos po na makakilala ni Abraham na yung Diyos ay yung Yahweh Jireh, or God is the provider, nangako yung Diyos na yung pangako ko kay Abraham, kailanman hindi na mababali. Tingnan natin. Genesis chapter 22. Genesis chapter 22, verse 16 hanggang 18. Genesis chapter 22, verse 16 hanggang 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. At sinabi niya, sumumpa ako sa aking sarili, wika ng Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Tunay na pagpapalain kita at pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at mga buhangin sa ibayin ng dagat at makakamit ng iyong binhi at sa pamamagitan ng iyong binhi ay pagpapalain ng lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking pinig. Ano pong sabi ng Diyos? I-emphasize ko po dito, sabi niya, sumumpa ako sa aking sarili. Diyos mismo, yung sumumpa sa kanyang sarili na pagpapalain niya si Abraham. Bakit? Dahil sa lubos na pagsunod ni Abraham. Napakaganda sana kung tayo po bilang isang Kristiyano, yung matatanggap yung ganitong klaseng biyaya. Hindi man tayo magkaroon ng legacy dito sa mundong ito, physically or materially, pero sana sa Christian life natin, yung maiwan natin na legacy ay para sa spiritual. Hindi naman natanggap ni Abraham yung maraming anak, or sabihin na natin, hindi naman niya naabutan na nagkaroon siya ng maraming inapo, tapos nagkaroon ng pagpapala yung ibang bansa sa pamamagitan. Hindi naman niya natanggap yun. Pero dun sa langit, masigit na biyaya or gantimpala yung tinatamasa ni Abraham dahil sa kanyang pagsunod. Naintindihan po. Kaya naman, tayo rin po, bilang mga Kristiyano, yung pagsunod ay napakahalaga. Yung lubos na pagpapasako ay sobrang mas mahalaga. Yung pagsunod, yes, ito po yung pagsunod sa mga bagay na gusto natin. Pero ano pong ibig sabihin ng pagpapasako? Kahit na doon sa mga ayaw mo, kung susunod ka, yun po yung lubos na pagpapasako. Naintindihan po. Kaya naman, palagi natin i-check yung ating puso. Yung pagsunod ko ba, conditional? O kahit na ako yung mawalan, handa pa rin akong sumunod. Naintindihan po. Si Abraham, nagpasakop siya. Sumunod siya, kahit na siya yung mawalan. Pero siya ba yung nawalan? O siya pa yung mas nadagdagan? Siya pa yung mas nadagdagan ng biyaya. Naintindihan po. Kaya huwag tayo matakot na mawalan para sa ating Christian life. Minsan may mga bagay talaga na inaayos yung Diyos para sa atin. Minsan may mga bagay talaga na inaalis yung Diyos para makalakad tayo ng maayos. Naintindihan po. Sabi niya sa atin sa Biblia, sa Hebreo chapter 12, alisin mo yung mga maliliit na nagpapabigat sa iyo. Ano po yun? Yung makasarili, yung pagiging mayabang, yung pag-ayaw sa pagsunod, yung mga worldly friends, yung hanggang ngayon nakikinig ka pa rin sa mga worldly music, yung hanggang ngayon naglalaro ka pa rin. Dun sa mga bagay na yun, para magawa natin makita yung kalawalatian ng Diyos sa buhay natin, palagi muna natin i-check. Meron po ba akong mga bagay na tinatanggal? Kasi kung wala kang may expect na biyaya. Kung hindi mo iiwan yan, kung hindi mo tatalikuran yung mga maliliit na kasalanan na yan, hanggang ngayon, magiging ganyan pa rin yung Christian life. Naintindihan po. Doon po sa church school, habang re-record po ako at
gumagawa ng sermon para sa church school, meron po isang bagay na nagpa-remind sa akin. Na palaging ko naman nababasa, pero iba yung impact niya para sa akin lately, nung ginagawa ko po yung sermon para sa mga church school. Kaya napakaganda po para sa akin, o experience na ito, na makibahagi po dun sa sermon para sa church school. Ito po yung biyaya para sa akin. Nakalip po dun na yung Diyos, napagtagumpayan niya yung panunokso ni Satan sa pamamagitan ng salita. Wala siyang ibang ginamit na sandata o kaya sabihin natin, mga anghel, hindi naman niya pinababa eh. Pero nagawa niyang talunin yung mga panunokso ni Satanas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos ay sapat na para matalo si Satanas. Naintindihan po. Kaya doon ko po palagi nare-remind na yung salita ng Diyos may kapangyarihan talaga. Naintindihan po. Kung susunod ka, mas malaki yung kapangyarihan na makikita mo at may experience mo. Pero kung hanggang alam mo lang na okay, yung Diyos, makapangyarihan siya, yung kanyang salita, makapangyarihan, katotohanan, pero hindi ka naman sumusunod, hindi mo makukuha yung mga bagay na nire-ready ng Diyos para sa iyo. Naintindihan po. Makukuha lang natin yun sa pagsunod. Naintindihan po. Meron po mga biyaya na hindi binibigay ng Diyos ng libre. Naintindihan po. Yes, biyaya yun, gantimpala yun. Pero, it comes with a price. Naintindihan po. Halimbawa na lang, sa pagbabasa. Kailangan mo maglaan, kailangan mo magsakripisyo ng oras mo para magbasa ng Biblia. Actually, sa pag-isip ko, kailangan ba magmakaawa ng Diyos para basahin natin yung kanyang salita? Pakiusap, basahin niyo yung salita ko. Pakiusap, sana mag-meditate ka. Pakiusap, sana yung reading guide, basahin mo. Nagmamakaawa ba yung Diyos na basahin natin yung kanyang salita? Para kanino po ba yun? Para sa Diyos? Kailangan ba ng Diyos ang salita niya? Para kanino po yun? Alam naman natin para sa atin eh, di ba? Pero maliit lang kasi yung tingin natin. Pati na rin yung pagpe-pray. Nagmamakaawa ba yung Diyos sa atin para mag-pray? Sino po yung nakakailangan ng tulong? Di ba tayo? Tama po ba? Tayo yung dapat tumain. Hindi yung Diyos yung dadaing sa atin. Please, pakiusap. Tawagan mo naman ako. Mag-pray ka naman. Ganun ba yung Diyos sa atin? Hindi po. Kaya meron tayong mga bagay na kailangan sakripisyo, paglaanan ng oras para makita natin yung biyaya. Naintindihan? Kaya Abraham, ang pinaka-ultimate na hinihingi sa kanya ng Diyos, yung kanyang anak. Maaaring sa atin, hindi pa dumadating ito kasi hindi pa natin kaya. Paano kung may isang bagay na hingin sa iyo yung Diyos? Ready mo bang ibigay? Sana maging ready ka. Kung sinasabi sa atin ng Diyos na iwanan mo na yan, iwanan mo na yan. Kung sinasabi ng Diyos na ito yung gawin mo, ito yung gawin mo. Kasi ito yung mga bagay na makakabuti para sa iyo. Naintindihan po. Tandaan natin, sa pagsunod, doon natin makikita yung biyaya ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, at ipagkakaloob niya sa atin yung pangangailangan para sa atin. Naintindihan po. Actually, isa rin po sa shadow ni Jesus Christ, si Isaac. Si Isaac, siya po yung dapat na ialay. Tama po ba? Pero hindi lang po si Isaac yung character doon. Meron pa pong isang munting character na nandoon. Sino po yun? Yung tupa. Tayo yung dapat patayin ng Diyos, di ba? Tayo yung dapat parusahan. Tama po ba? Pero nag-prepare siya ng tupa. Sino yun? Si Jesus Christ. Naintindihan po. Kaya, kahit na tayo ay mahina, kulang, at maaaring hanggang ngayon, hindi pa rin lubos sa sumusunod, pero yung Diyos, palagi siyang nagpupuno ng mga bagay na kulang natin. Sino yung pumupuno nun? Si Yesu Cristo. Naintindihan po. Kaya nga, yung Diyos na magkakaloob sa atin, panampalatayan na natin na para magawa natin yung kalooban niya, doon sa mga bagay na kulang, idaragdag niya ito sa atin para magawa natin
makasunod. Naintindihan po. Kaya huwag tayong matakot, huwag tayong manghinayang. Naintindihan po. Huwag tayong magdalawang isip sa ating puso. Kung hiningi ito ng Diyos para sa atin, hindi yun para saktan lang tayo. Hindi yun para panghinahin o discourage lang tayo. Sa pamamagitan nun, dito natin makikita yung tunay nating pananampalataya. Naintindihan po. Kaya naman, sana po, sa kwento ni Abraham, meron po tayong napulot na aral. Lalong-lalo na sa pagsunod. Naintindihan po. All or nothing lang. Walang tira-tira. Okay? Sa pagsunod sa Diyos, kung ina-expect natin yung buong gantimpala, sumunod din tayo ng may buong puso. Tayo pong lahat tayo mukot manalangin. Banal at mahabagin namin amang Diyos, patuloy po kami nagpapasalamat sa biyaya ng kaligtasan na pinagkaroon para sa amin. Hindi po dahil sa aming mga gawa, kundi dahil po sa dugo ng Panginoong Jesucristo na dumanak doon sa krus, 2,000 taon na po yung nakakalipas. Pakiusap aming Ama, tulungan niyo po kami na palagi po makasunod sa iyong kalooban ng 100%. Alam po namin na marami kaming kulang at ang puso po namin palagi pa rin po nahahati. Kaya pakiusap, tulungan niyo po kami na maging buo yung aming puso sa pagsunod sa kalooban po ng Diyos. Hindi po namin ito magagawa aming Ama, kaya pakiusap, tulungan niyo po kami. Sa natitira po namin schedule para sa araw po nito, pakiusap, tulungan niyo po yung bawat isa po sa amin. Sa mga brothers and sisters po na hindi po namin nakasama sa araw po nito, pakiusap, tulungan at gabayan niyo rin po sila at naway pagkalooban niyo po sila ng masigit pang pagkakataon para makarating po sila dito po sa church at makasama po namin sa malawalahating fellowship. So lamang po kami aasa at magtitiwala. Muling maraming salamat po. Lahat po na ito idalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo na sa amin ay patuloy nagmamahal. Amen. Salamat po.